Magandang umaga mga katanaw. Nandito po tayo sa dulo ng Balisong. Ito po yung Balisong Street. Ayan. Nandito po tayo sa dulo. Naglakad-lakad po tayo ngayon, araw ng linggo. Inagahan ko po para mabanat-banat ang buto. Ito. Naglakad-lakad po tayo. Nandito tayo sa dulo ng street ng daan ng Balisong. Kung tawagin namin. Daan ng Balisong. Ayan mga katanaw, pagmasdan po nyo maigi. Ayan. Ito po yung yung ano na yan, pauwi na yan. Ito naman, ito yung pinakadulo niyan. Ayan, pinakadulo. Okay po mga katanaw, tuloy-tuloy lang po tayo inyong panoorin ito. Huwag kayong bumitaw para malaman nyo yung daan. Dito tayo mag-umpisa sa pinakadulo ng Balisong. Okay po, maglalakad na po tayo pauwi. Pauwi na po tayo. Lalabas na po tayo sa daan. Malapad po itong daang ito. Maswerte po yung mga may lupa dito. Kasi simentado na ang kanilang daan. Dati ito talagang mahirap itong pasukin. Kasi maputik pa. Bukod pa sa maputik, makipot pa. Ito ngayon, malwa na. Kahit pa yung mga may-ari ng mga lote dito magbahay sila ng mansion walang katiga-tigatig kasi simentado na ang daan, konkreto. Ayan po mga katanaw. Ito pa nga po yung mga equipment na pisyon na naiwan ng hindi pa kinuha ng mga kontraktor. Yan, pisyon yan, pisyon. Palabas po tayo. Dito po, kung hindi ako nagkakamali, ito po ay lupa ni Tio Crispin. Lupa ni Tio Crispin ito. Tapos dito naman po sa kabila, itong kabilang ito parang kay kanila ito, Kakang Ima. Sila Guni ang may-ari, mga anak niya. Tapos mayroon pa po dito lupa si Kaarka. Hindi ko lang ako alam ay nasirang Kaarka na yun. Kaarka lang ang aking lalaan. Po mga katanaw, noong hindi pa ito na simento, nako, talagang makipot ang daan. Tapos maputik pa. Bagyan ako makakalusot yung kangga. Alam ba niyo yung kangga mga katanaw? Yun hinihila ng kalabaw. Yan. O mga katanaw, tuloy-tuloy lang po tayo. Saka ito naman pong medyo daang ito. Ito po yung papunta sa
lupa ng mga di mapilis. Di mapilis, tapos dilag. Dilag po, dilag, lupa ng dilag. Tapos yung namumuka na rito, di mapilis na kasi mga ano na, mga apo-apo. Ito po, dilag ito. Dilag itong lupang ito. Ay napagbili na po ata ito. Iba na ang may-ari dito. Tapos doon po sa puno ng manggang yun, yung po ano, nandun po si Paring Ruben. Banda yun. Ayan, Jerry. Yung po si Jerry. Yan, pupunta na po doon sa kanilang lupa. Di mapilis po yun. Yan. Tapos dito naman po, ito yung lote ng pinsan nila Jerry na dilag rin bininta. Ginawa ngayon ng subdivision. Yung mga gustong bumili ng mga luti-luti rito, baka dito may bakante pa. Yan, ginagawa po ito, subdivision. Binibinta rin nila ng luti-luti ata. Ewan ko kung ano na, puno na ito. Maganda na po ang daan dito. Di na kayo mangamba, mabag-ok pa o mabalahaw kayo. Yan. Tapos ito naman po yung bahay ni Paring Ruben, dilag. Yan po ang bahay ni Paring Ruben, dilag. Yan po mga katanaw, tuloy-tuloy lang po tayo dito sa lang ito. Paglampas po naman natin doon, dito, ito ay lupa ni nasirang Tio Ile. Ngayon, ang nag-aalaga na lang dito yung mga anak niya. Si Elmer Rogador naman. Ang asawa niya ni Tio Ile ay si Tia Perse. Buhay pa. Medyo masulo na mga katanaw. Salubong tayo sa araw. Yun namang taga rito sa malapit lamang. Pwede po kayo dito maglakad-lakad hanggang dulo. Tapos balikan. Pagka balik nyo, sigurado medyo pawis-pawis na kayo ng konti. Yan po, ito naman malalim-lalim ito. Nilagyan nila ng riprap. Riprap to ito. Malalim. Ito pong parting ito, hindi ko kilala po ang pangalan ng may-ari dito. Pero ang nangangasiwa ata dito ay si Batang kung tawagin. Fred Batang kung tawagin. Andun po yung kubo niya. Ayun. At dito naman po sa parting ito, doon po ang may-ari po nito ay si Andang Lucio. Nasirang Andang Lucio na siya. Pero ang asawa niya, si Kaipang, buhay pa. Nandiyan pa po. Tapos mga anak na lang nakakatira dyan.
Nandiyan po sa loob. Ang anak niya na si Marieta po ang kanyang anak nandyan. Dito naman po ay lupa ng mga rogador. Ito ay kay Petronelio. Yan po ang bahay niya. Dito sa kabila naman parang doon sa mga pinsan niya. Hindi ko lang masyado talastas ang mga patuto nito. Ang alam ko lang ay yun nga, mga lupa ni rogador. Yan, kabilaan po ito, magkabilaan. Dito dati sa bandang ito, palikong ito, nakakatakot kasi medyo malalim ito, lusong, biglang liko, tapos makipot. Mabubulaga ka na lang pagka makita mo yung kasalubong mo kasi nasa harapan mo na. Pero ngayon medyo tinuwid-tuwid ng konti. Ayan, medyo tinuwid-tuwid po ng konti, hindi na po nakakatakot. Ayan po mga katanaw, masdan nyo maigi, huwag kayong bumitaw sa kapapanood nito hanggang paglabas natin sa daan. Pong bahaging ito po binibinta pa, mga lote-lote. Maganda rin pong lote ito, binibinta. At dito naman sa kabilang ito, nabili na ito, kasama po nitong kabilang ere. May daan po yan sa gitna. Ito po yung daan nila papunta ron. Tapos yung dulo nito, nandun yung DOH building, ginagawa pa. Dito po may mga bahayan ha. Ayan, may mga bahay-bahayan na po rito. Yan po, dadaan po tayo rin sa may mga bahay na ito. Dami na pong bahay dito, marami ng bahay. Ayun, nakakatakot. Dito naman po yung tower ng Globe. Ayan yung tower ng Globe. Kaya malakas po ang signal ng cellphone dito sa Globe. Yan, may mga bahay po rito sa kabila. Dito lang po sa parting ito kumipot ang daan. Kasi ang kwento dito, ito raw yung lupang kabilang ito ay hindi raw nagbigay, hindi nagbibigay sila, kaya makipot. Tapos yung nauna namang simento hanggang dito, ito po ay makipot din kasi nauna ay ayaw na po magbigay itong mga dito sa kabila, hindi na nagbibigay, kaya baliktad po ang pangyayari. Yung bukana, yun ang makipot. Pagdating mo sa loob, maluwang na. Maganda sana kung ito maluwag mula bukana hanggang dulo. Kaso lang, hindi mangyayari kasi yung bukanang ito, nauna po ang mga bahayan dito. Yan. Ito po ay school ng high school ng Kaysuyo.
Yan. High school ng Gaisuyo ito. Tapos ito may mga bahay na po rito. Kabila-kabila. Kaya mahirap pong baluangin ito. Ito po si Elmer Rogador. Pupunta mo doon sa kanyang lupa rin siguro. Pamata mo. Lalakad ako hanggang doon sa dulo doon. Papawis-pawis. Yan po, magkabila dito ay bahayan. Ito ay apartment. Paupahang bahay po yan. Tapos dito sa kabila naman, yun, may mga bahay na rin. Kaya mahirap pong paluwangin itong daang ito. Ayan. May mga bahay ho yan. Malapit na po tayo sa kanto. Ito po yung pinakakanto dito sa Balisong Street. Ito po yung bahay po rito. Pag pumasok kayo, pagpapasok kayo, mandang kanan, ito po yung bahay ng aking nasirang biyanan. Ayan po. Dito ang bahay ng aking nasirang biyanan. Nakatira po rito ay yung bayaw ko. Bayaw na kabunsuhang lalaki. Yan, ito na po yung pinaka main na daan papuntang Magallanes at papuntang Batangas. Papuntang Magallanes at sa Batangas. Yan po. Yung amin naman po ay tatawid lang tayo dito. Tatawid lang tayo dito sa kabila. Nandun po yung aming bahay. Medyo pinawisan po ako na konti. Sige, ingat kayo. Yan po yung aking pamangkin, saka yung anak ko. Papasok na po sa trabaho. Hirap po yung malabo na ang mata. Tatawid na po tayo. Ayan. Papasok na po tayo dito sa bahay ko. Doon sa kabila ng Balisong, para rin nangyayari dito sa Bigtasin naman kung tawagin ito. Bigtasin. Ngayon, makipot din ang daan dito. Tapos maluwang naman doon sa dulo. Kaso lang hindi na tayo pupunta sa dulo, malayo na 'yon. Yan po, may mga araw-araw po daming nadaan dito kasi marami po nakatira doon sa dulo doon. Yan, nandito na po yung bahay ko. Dito na po tayo. Yan, ito po ang gate ng bahay ko. Tabi lang po ng daan. Yan po. Ayan po ang tahanan kong munti. Marami pong salamat mga katanaw sa pagpanood nyo sa aking video. Sana isubaybayan nyo po palagi yung aking mga binibideo, binablog ko sa sarili at doon sa farm namin na tinatrabahuan ko. Yung mga bago-bago pong nakapanood nito, subscribe na lang po sa channel ko sa YouTube, Katanaw Joe Olaes. Shout out po sa lahat na nanonood. Maraming pong salamat. Bye bye.